No? Gusto ng Diyos, igalang mo ang iyong, ikay pasakop sa iyong asawa. Kapag hindi ka papasakop sa asawa mo, ang salita ng Diyos ang iyong nilalabag. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos, yun ang dapat na tumira. Okay, so, meron pang isa, sabi po doon sa 1 Peter chapter 3 verse 1, in like manner, ye wives, be in subjection to your, yung hindi po won yun, ako na nakalagay doon, own. Okay, wrong spelling. Okay, sabi po doon, be in subjection to your own husbands, that even if any obey not the word, they may without the word be gained by the behavior of their wives. So, kung magiging in subjection siya doon sa kanyang husband at nag-uugali siya ng tamang pag-uugali, miski hindi siya magsalita, no, ay mapupumberte niya yung kanyang husband, no, na makinig rin sa salita ng Panginoon. Kahit na yung naging husband niya ay hindi mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo, kinakailangan pa rin siya, kinakailangan pa rin siyang mamuhay ng tama at mamuhay na merong subjection sa kanyang sa kanyang asawa. Sapagat yun po ang gusto ng Panginoon. At hindi po, alam natin, tayo mismo nagsasabi, ang Diyos ay maalam sa lahat. Siya ay omniscient. Alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang inuutos. Kaya kung inuutos niya ito ay dapat sundin sapagkat hindi tayo mawawalan, sapagkat ito ay alam niya sa ikabubuti rin ng bawat isa sa atin. So yung mga kababaihan, yun ang gusto ng Diyos. At yun ang gusto naman, at yun ang dapat naman natin gawin. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos, dapat yun ang ating gagawin. Sapagkat kung hindi natin gagawin, mismo ang salita ng Diyos ang ating sinusiway. Pero hindi naman mga wives lang po ang tinuturuan dito po sa Colossians chapter 3. Tinuturuan rin po naman yung mga husbands. Okay? Kalimitan, kaya hindi napapasakop yung kanyang mga asawa sa kanyang yung asawa, babae sa kanyang asawang lalaki, may kakulangan rin naman yung lalaki. Kaya kailangan, dapat sinusunod ng bawat isa yung salita ng Diyos. Kung ano yung toka sa'yo ng Diyos, gawin mo. Kung ano yung toka sa mga babae, gawin nila at magkakaisa kayo. Ang sabi ng Diyos sa mga husbands naman, husbands, love your wives and be not bitter against them. So, yun ang dapat. Dapat umiran naman, na tayo mga kalalakihan ay dapat naman nating ibigin ang ating mga asawa at hindi tayo dapat maging mapait sa kanila. Kalimitan kasi yun ang isang nagiging problema sa pag-aasawa. Hindi ginagampanan. Alam niyo po yung ibig sabihin ng pag-ibig. Bagamat inuutosan ang lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, ibigin ang lahat ng tao. Okay? Tama? Ibigin ang lahat ng tao. Yung pag-ibig na yun rin ang inuutos sa husband niya, sa husband na pag-ibig na dapat niyang gawin sa kanyang asawa. Ito po ang pag-ibig na ito ay yung hindi paggawa ng masama sa kanyang asawa, kundi ang paggawa ng mabuti. Yun po yung ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi po ito yung damdamin na puso mo na na-attract ka sa iyong asawa. Kundi ang sinasabi rito na pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae, yung gagawa niya ng kabutihan, lahat ng iisipin niya, yung best interest ng kanyang asawa, yung ikabubuti ng kanyang asawa, at hindi ikasasama ng kanyang asawa. At hindi lang ito isinulat sa mga taga-Colosas, makita natin, isinulat rin ito sa mga
Epeso. Sa mga taga-Epeso, babasahin natin ang Tagalog. Ito makikita natin dito sa Epeso, makikita natin igunong parapa. Itong dito sa 25, 28, 33, sisimulan natin basahin sa Tagalog sa 23 para makita natin po yung konteksto. Makikita natin ikinumpara pa itong pag-ibig na ito sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia. Tingnan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan.